Kanina pinag-uusapan natin yung presyo ng mga produktong petrolyo. May domino effect po yan sa ating mga pagkain, sa ating mga binibili, maging sa mga serbisyo. Makakausap po natin si Sir Steven Cua, na po ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA. Magandang umaga po Sir Steven, si Zander po ito. How are you, sir? Yes, good morning, Sander. Magandang umaga. Opo. Sa inyo ho bang mga miyembro, meron na hong parang nagpahaging na gusto po nilang magtaas ng kanilang mga produkto? Magtaas ng presyo? Well, we don't ask, no? We don't ask our members what they want to do naman, no? Of course, kaya lang, wala pa namang nagtataas na, or nag-abiso na manufacturer or distributor na magtataas na ng presyo ng kanilang mga produkto. Kaya kung wala naman nag-abisong magtataas, wala naman kami dahilan para magtaas. Opo. So kung gayon po, pagka ho ba in recent history na kapag tumataas po ang ating mga produktong petrolyo, ano hong mga products usually sa supermarket yung nakikita po ninyong mga pangunahin po na laging gumagalaw yung presyo? Well, unfortunately, lahat ng produkto kailangan ng di ba? Lahat ng sa industriya kailangan talaga ng fuel, no, langis, no, for delivery, transport, no, ng raw materials, saka ng finished product, di ba? So, normally yung distributor, siyang tagahatid, siyang talagang tatama ng medyo malaki-laki. Sa palengke ang mga una. Dahil palengke, fresh produce, araw-araw yan, di ba? So, sino yung unang tatama? Sino yung unang gagalaw ang presyo ng mga bilihin? So, from the palengke, posible rin ho na merong domino effect sa mga supermarket? Well, hindi kami bumibili sa palengke, no? Kaya lang, yung ba, may fresh produce na supermarket, hindi naman lahat wala, di ba? May iba meron. So, nataas na yung presyo ng kanilang fresh produce din, no? Yun hong mga di ba ho, kung kukunin po nila yung taas presyo sa mga produktong petrolyo dun sa kanilang transportation expenses, ano ho yung mga primary products ho na sa palagay nyo po pangunahing maapektuhan, sir? Yung parang, yung hindi na tayo maghihintay pa ng weeks or months bago natin maramdaman yung pagtaas presyo? Ang pagpipresyo ay isang management decision. So kung nagtaas bukas ang presyo ng crudo ng lahat ng klaseng fuel, no? Lahat naman kailangan, maybe kung talagang gusto nila, pwede na magtaas ng presyo, di ba? So it's a management decision. Gusto nilang tumaas ang kanilang gastusin sa kanilang pag-deliver. Pero inisip nila, huwag muna tayo magtaas. Baka naman yung kalaban natin magtaas. Kung magtaas sila, medyo tayo yung mas mababang presyo, makukuha natin yung merkado niya, yung market share. Diba? So, it's a management decision. Kaya sabi mo, kung may nag-abiso na bang members, I don't know. It's a management decision also by the retailer. Diba? So, kung wala naman nagtaas na distributor, wala namang malinaw na dahilan para magtaas din ng supermarket operator. Diba? So, it's a management decision. Sander. Pero pwede bang kontrolin ng DTI? Kung halimbawa po yung management's decision na magtaas, pwede bang kontrahin yon ng pamahalaan? Mahirap, di ba? Kasi nga, communist state lang gumagawa niyan. Of course, pwede pakiusapan. Di ba? Wala tayong price control. Kasi once you do that, kinokontrol mo na ang galaw ng ekonomiya, ng segment of the economy, no? Dahil kailangan magtaas, di ka nagtaas, gagawa ng paraan ang mga negosyo, di ba? Paano magsa-survive kung tinasan kami ng puhunan ng mga suppliers namin at kami naman ay hindi magtaas? Paano naman yun? Sagot namin yung lugi, di ba? Correct. Oo. Kaya hindi dapat. Pwede pakiusapan ang manufacturers. Kasi pag di gumalaw ang manufacturers, hindi gagalaw ng distributors, not likely, no? I mean, pwedeng gumalaw, pero not likely. And then, hindi kami gagalaw. Kasi ang manufacturers, gusto nila, ito ang price positioning ng kanilang produkto. Ayaw nilang mas mahigit 30 pesos, for example lang, ang isang produkto nila, isang item nila, no? Dahil ganitong size, ayaw nila ng mahigit 30 pesos. Halimbawa lang, for as long as they can
For as long as they can, no? Kung kaya nila, hanggang 30 lang. Kaya nilang lumabas doon. Pero kung di na kaya, talagang gagalaw ang presyo nila. Kailangan itaas kung sakali. Opo. Ang personal question lang din po ito. Paano ho nagagawa, halimbawa po ng Welcome Supermart? Minsan ho kasi dyan po ako bumibili dahil nadadaanan ko po yan, na mas mababa po yung inyong mga produkto versus po dun sa malalaking mga super malls. Well, ang service na binibigay ng mga mas malalaking supermarket, iba. Mas malamig ang aircon, yung iba, free parking pa, no? Mas malaki ang aisles, no? Mas malaki ang kargado nilang inventaryo inside the store. You can imagine kung magkano ilang milyon, no? Ang kanilang inventory, no? Ongoing inventory, no? In and out, no? Versus a smaller or medium-sized retailer, no? Kaya yun na nga, ang cost of operation ng mas malaking supermarket in general ay mas malaki, no? So kaya kailangan nila ng volume. Kaya kailangan maraming counters, maraming benta Tauhan. para ma-cover yung cost. Yes. Opo. Kasi kumbaga, pansit canton dito sa ganitong supermarket, iba yung mas mura dun sa versus dito sa ganitong tindahan. Yes, correct. Dahil mas mababa yung cost of operation, pwedeng mas mababa ng konti ang iyong margin or patong. Opo. Alarming ho ba sa inyong industriya ito hong giyera sa gitnang silangan at yung posibleng effect po sa ating mga goods? Kung ikaw ay isang creative na entrepreneur, negosyante, hindi mo pwedeng sabihin alarming dahil sino pwedeng mag-control niyan, di ba? Ang lindol, baha, makakontrol mo ba yun? Hindi mo makakontrol yun, di ba? Pero dapat handa ka kung mangyari. Mahirap sabihin paano maganda, iba-ibang situation ng iba-ibang tindahan, no? Pero dapat handa ka. Hindi ka dapat ma-alarm na ba't nangyari ito? Di ba? Okay. That question has no answer. Correct. Opo. Sir Steven, baka meron ho kayong payo sa ating mga kababayang mamimili para po maging matalino po sila sa kanilang pagdedesisyon lalo po sa mga pagkakataong ito. Yeah, people are asking me, should we stock up? Sabi ko, siguro you buy 15 to 20, may perong pera up to 25% of items that you need. Don't buy double your supply or yung kailangan mo. Don't buy double your demand, yung pangangailangan mo. No? Kasi once you do that, lalong tataas, mapapabilis ang taas ng presyo dahil mauubos ang mga produkto sa merkado. Pag nag-reorder ng raw materials ng mga manufacturers, siguradong, I'm sure, tataas ang presyo ng kanilang mga bilihin. Presyo. So, huwag tayo mag-panic buying, in other words, di ba? We go slow. If you want to increase, like I said, 10, 15, 20%. Depende kung kaya mo, kung may budget ka, di ba? Para lang medyo nakatipid tayo over one cycle. When we say one cycle, yung next bili natin, tsaka tataas. Di ba? Opo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Steven Kua. Thank you, sir. Yes, thanks for having me, Sanders. Have a good day. Apo. Maraming salamat din po sa Philippine Amalgamated Super